Alright, so hello guys. So welcome to my channel. So today, tuturo natin yung workflow as a transaction coordinator. So whether ikaw ay nasa seller side or nasa buyer side. So dito naman, straightforward tayo ulit. Meron tayong additional na uh, Excel. Hindi siya Excel, kung tutusin na Google Sheet na i-share ko after this explanation dito sa workflow natin as the transaction coordinator. So, libre nyo makukuha yung Google Sheet. Mag-comment lang kayo, make sure na nakasubscribe kayo sa channel ko. Then, i-share ko yung Google Sheet sa inyo. So, okay. Let's start dito sa seller side. So, sa seller side, actually, pag sa listing is konti lang yung iintindihin as a seller. So, dito sa seller side is ito. Okay. Dito muna tayo magsisimula. So, sa mga seller side is, for example, you have a lead. Meron ka ng lead. And then, so, etong si leads, ang gagawin mo is, dito nakalagay kasi is agent, present, comparable market analysis. So, etong CME na to is, makukuha mo sa mga CRM mo na ginagamit or yung mga tools na ginagamit ng client mo. So, magsisend kayo ng CMA sa leads nyo. Yung mga katulad ng mga dating processes, yung ibang agent is mas gusto nila na sila yung magpe-present ng CMA. Kumbaga sa mga meetings, sila yung magpiprint, yung agent, ipiprint nila yung CMA para may pag-uusapan sila ng leads. Kunyari na appoint na, kunyari meron silang appointment. So, ipipresent niya agent yan, yung CMA, para explain na ito yung mga nangyayari sa market doon sa specific area nung lead natin. So, doon malalaman kung anong ipipresyo at, yung mga other aspect ng mga kailangan na malaman ni seller. So, dito is, yun nga, once na umuo si seller na yan, gusto niya ipalis yung bahay niya kay agent. So, dito na mag-start yung sign listing agreement. So, commonly, piniprinting niya uh, ni agent, then magpipirmahan sila as manually. Pero commonly now is sinesend na lang natin yung listing agreement as DocuSign, sa Dotloop, or sa tools na ginagamit ng agent natin. So, once na ma-sign na yung listing agreement, dito na mag-start yung, tanggalin na natin ulit yung ano. Okay. So, okay, dito na mag-start yung paglalagay natin sa market ng property ni seller. So dito, katulad dun sa real estate 101 natin, yun na, ililist natin yung bahay ni seller sa MLS. So MLS, then gagawa ka ng mga advertising, open houses, and then private showing. So eto nga, katulad nga ng sinabi ko, be careful sa uh, pag-list sa MLS. So commonly tayo as a TC or listing coordinator, tayo yung gagawa ng graph ng sa property ni seller. Then most commonly si agent ang click ng submit niyan or approval sa MLS. Kasi once na may mali tayong let's say may mali tayong malagay na details sa MLS, so commonly may big impact yan. May kita agad yan sa market. Mabilis kumalat yung property natin. Then, let's say, mababa yung nalagay mong price, nagkulang ng isang zero. So, ayan, dadagsain kayo ng mga buyer niyan, biglang dami ng offer. So, mangyayari, ayusin mo na lang ulit yung listing mo. So, katulad ng mga ganong pagkakamali. Kaya, make sure na si agent yung mag-a-approve. Siya yung pinaka mag-a-approve nung draft na ginawa mo sa MLS. Then, after nyan, so once na nasa market na siya,
dito na yung contract or kunyari may mga buyer na tayo. Ito na. Ito na. Tapos na tayo dito. Nasa list na eh. Naka-list na sa market. So, ang gagawin na lang ni agent yan is mag-advertise nung listing. At si seller naman, maghihintay na lang din ng mga offer. So, gagawin na tayo ngayon sa buyer side. So, sa buyer side, guys, is napakaraming movement sa buyer side. So, sa buyer side natin is, let's start with buyer meet the agent. So, katulad nga, ito nga mga lead. Yung mga leads natin yun, kunyari meron na silang appointment with the buyer. Then, ayan, meron din silang sinasign na contract, which is, ayun nga, agent and buyer agreement, common yung tawag doon is, may iba't ibang term siya, depende sa mga states natin. So, meron pa rin silang agreement na etong si buyer na si agent yung gagamitin as agent niya. Si agent lang yung kumbaga, si agent lang yung pwede mag-endorse kay buyer dun sa mga uh, bibili ni buyer na bahay. So, additional nga pala guys, including sa seller side, kapag release natin ng agreement, meron tayong okay. So, meron tayong tatlong klaseng agreement with the seller is meron isa exclusive with the agent only. Tanging si agent lang ang pwedeng tumatawag dito. Si agent lang yung isang agent lang yung pwedeng agent or team brokerage lang ang pwedeng mag-represent kay seller. The next one is multiple agents. So, maraming agents ang pwedeng mag-list sa bahay ng agent. And then the last one is pwedeng si seller din yung magbenta ng bahay. So, kunyari, naka-list naman siya sa MLS, may mga agents na nag-list ng property sa MLS, pero naunang makahanap si seller ng buyer. So, walang commission sila, sila agents doon. Kumbaga, solely ni seller yung uh, magiging process, sila na lang magpa-process na. So, ayun yung tatlong klase ng contract natin with the seller side. Okay, balik tayo dito sa buyer side. So, yun nga, once na makapag price ticket. So, ayun nga, once na makapag-sign na si buyer, ayun nga, may agreement na sila ng agent. So, dito na mag-i-start yung pre-qualification ni buyer. So, yan, medyo sa pre-qualifications kasi medyo marami yan. So, either mga VA, mga FHA, mga ganyan. So, eto, silang dalawa mag-process. Kunyari may regular lender naman si agent. So, walang magiging problema rin halos si buyer dyan. So, mag-i-start yan isa lender pre-qualifies buyer. So, titingnan niya uh, lender kung magko-qualify ba si buyer. Yan, i-check yung mga background niya, yung mga credit score. Yan, i-check ni lender yan. Then, after that, pwedeng na hindi siya ma-qualify. And then, kung di man siya qualify, ayun, ano lang yan, maiikot lang yan, develop an action plan. And develop an action plan dito. So, si ano yan, si agent, gagawa ng paraan niya. Gagawa ng paraan. And then, the next one is, kunyari, na-approve naman siya, na-approve siya sa lend. Then, lender issue pre-qualified letter. So, hindi pa ito yung pinaka-final guys. So, itong pre-qualified letter na to, ito yung isa-submit natin sa mga i-offer natin ng bahay. So, make sure guys, sa mga na-approve, sa approve lend ng lender kay buyer, make sure na hindi lalagpas dun yung mga isasend mong mga listing na properties kay buyer. Kunyari, ikaw ay nag-aayos din ng mga leads and may automation ka na magsasend ng listing agreement kay buyer. So make sure na alam mo yung magkano yung na-qualify kay buyer natin. Para dun lang siya nag-i-stay na pagpipilian. Kumbaga, let's say, top 5 niya, ayun, na-meet yung pinahiram kay buyer. So, doon lang siya mamimili. And then,
Yun nga, katulad ng sinabi ko is ah, kung ano yung price, kung ano yung kayang ipalon kay buyer, doon tayo i-stick. Ito na nga, buyer go shopping with agent. Ayan na nga, ito na yung magsasend na tayo ng mga listing agreements ah, kay buyer. Listing agreement. So, mga listed properties. Yan. Then, kunyari may nagustuhan na si buyer, like top 2, ganun. So, yung pa isa-isa lang muna dapat. So, buyer make offer. So, agent write purchase contract. So, dito rin tayo papasok. Magpe-prepare tayo ng offer. Kumbaga, magta-draft tayo ng offer para isend dun sa seller. Then, ayan, after natin mag-draft, make sure na nalagay natin lahat ng prices, name, and then, ayan na nga, once na makapag-draft na is napirma na rin yung buyer's agent yan at buyer, tsaka mo siya ipe-present, isa-send sa seller side, which is uh, sa agent ng seller natin. So, dito mag-meet yung dalawa. The purchase contract presented to seller. So, ayan, mangyayari yung negotiation. So, kunyari, may mga hindi naman naka-as-is yan. Siyempre, minsan nahanap tayo at hahanap ng way para makakuha tayo ng discount yan. So, papasok pa tayo sa negotiation. So, once na yan, inaccept ng seller uh, yung price or yung offer at nakapag-negotiate na sila, eto na, papasok na yung contract accepted. Then, after nyan is mag-open na tayo ng escrow. So, yan din, pag-uusapan nyo kung kaninong escrow gagamitin, kung sinong escrow. And then, punta tayo sa selling side. Sa selling side is konti lang yung gumagalaw talaga dito sa selling side. So, magpo-provide ng property disclosure. Commonly, itong mga property disclosure na to is nakalagay na rin to sa MLS. So, nakabundle na yan. Kumbaga, pipirmahan na lang ng buyer yan. So, facilitate property inspection, then inspection and condition removal. So, eto nga, facilitate property inspection. So, make sure, kung seller side ka, make sure na wala si seller dun sa bahay. Wala si seller habang nag-inspect kasi biglang magkakaroon ng mga side comments yan. Ay, hindi, ito, ano to eh. Hindi naman kailangan i-price to, ganyan. Ayos pa to. Ayan. Kailangan wala talaga si seller para wala siyang i-comment pag nandiyan yung mga inspector. Then, yun nga, after nung inspections, eto na, mag-issue si uh, seller naman ng inspection and condition removal. Kanya, tapos na. Ayan, magsasign kayo ng contract about them. Then, eto na nga, after nyan na makapag-accept na ng contract, mag-open na kayo ng escrow, then etong si buyer is magde-deposit ng earnest money. So, commonly yung mga deposit earnest money natin is 1% ng purchase price, mga ganyan. And then, eto, inspection, katulad na sinabi ko. So, obtain na necessary property inspections pending. So, commonly, ito yung mga contingencies natin sa mga ano, sa mga inspection. So, within 10 days. So, after ng 10 days na inspect na, so, ilalagay na inspection conditions removal. So, ayan na, nakuha na natin yung mga inspections report. And then, after nyan, while doing inspection na rin, so hahanap na rin tayo ng insurance. Shop for homeowner insurance, make sure the property is insurable. So, commonly may mga trusted insurance na rin na vendors itong agents natin. So, i-contact na lang natin sila. Then, after nyan, so make sure na itatag din natin kunyari, accepted na yung contract natin. So, make sure itatag natin dyan hindi naman itatag, kumbaga i-email or ino-notify natin si escrow at saka tsaka si lender. So, ayun na nga, para magsimula na yung loan process natin. So, loan process, appraisal report, then lender provide loan status update. So, ito na nga,
mag-provide ng status update si lender kung kailan may issue or kailan, yun, pwede nang ibigay ah, yung lend nung buyer natin. Then after nyan is loan conditions removal and then final loan approval. So etong final loan approval, kay escrow yan mapupunta lahat guys ha. Kumbaga sa escrow yung pinaka middleman natin siya yung maghahawak ng mga pera or yung mga fees natin. So sa kanya lahat mapupunta bago mapunta kay seller. So ganyan yan. So after nyan, ito namang sa escrow, ang magiging work niya is once na ma-notify niya na sa escrow, magsisend yan sa inyo ng title report na ito nga mga preliminary and other documents that needed para mapunta kay buyer yung bahay natin. And then, ayan pa, meron pang additional negotiations yan. Kasi pag may mga inspections na mga nangyari, so may mga ibabawas or kung may mga ibibigay na lang kaya buyer, if credit, mga ganong usapan. So, hindi pa yan basta-basta accepted lahat. Kumbaga, pwedeng maano yan, mahinto yan. Kunyari si buyer hindi nakapag-comply ng within 10 days sa mga inspection niya. So, may right si seller na ihinto yung process. Hindi nag-re-reply si buyer din, ganyan. So, kung may mga ganong scenario kasi, then commonly si buyer's agent natin is magsisend ka lang niya ng extension of pay. So once okay naman sila lahat, is approved naman pagdating sa mga reports at sa mga inspections natin. So sa escrow, verifies compliance of all parties to execute contract. So ayan na nga, kunyari nakuha niya na si loan, na-approve na, and then yan, ina-notify niya yan sila seller side. So after nyan is a closing procedure. Ayan natin dito yung ano natin. Ito na, nagsisimula yung closing procedure natin. And then sa closing procedure, nandito na yung loan funding, so title records. So depende yun sa mga company natin, utilities of and on. And nga, itong mga title records is, yan na, ibibigay na rin yung title kay buyer and then yung funding natin is uh, i-issue na kay seller side. So eto nga sa selling side is receive cash, proceed, send back, or move. And then, eto namang si buyer side, ayun na, makukuha niya na yung susi. At yung titulo ng bahay. So, dito, kung tutusin, mas masaya maging selling side. Kasi konti lang yung mga ginagawa. Unlike dito sa buyer side is napakaraming movement ng buying side. So, ayun lang guys, ayun yung bali nga workflow natin as PC. So, tayo kung tutusin mag-notify sa mga vendors, sa mga uh, nakikipag-communicate sa other agent din kung tutusin pagkadating sa mga documents. Then tayo yung magre-receive ng documents, mag-aayos ng mga commissioning agent, ganung work ang gagawin natin as PC. So, yun guys, ito yung, ayun nga, na-explain ko na itong flowchart natin as a real estate transaction coordinator. So moving forward tayo. So gaya ng sinabi ko is meron tayong free Google Sheet dito na pwede natin gamitin if you are PC. So ito is minodify ko na lang din at para mas madaling gamitin. So dito is nandito naman na kung ano yung kailangan mong ilagay. Like yung mga date. Ito, may mga date which is automated na rin. Kunyari, closing of escrow. Sa iba, guys, pala, huwag kayong malilito. Sa ibang states, ang tawag is attorney, hindi escrow. Kasi commonly is client ko is California, kaya nasanay akong escrow. Pero sa iba, guys, attorney yan. Commonly, pareho lang naman sila. Which is parang middleman ng dalawang side. So, eto, self-explanatory na rin halos. Automated na itong mga to. Once na ilagay mo yung mga address ng area, property, kunyari,
ikaw yung listing agent, kaya pwede mo ilagay coming soon. Kunyari, active na sa market, ilagay mo active. And then, pagka on process na, meron ng buyer, click mo pending. So, nag-work din naman siya sa buyer side. Kunyari, binili mo tong property na to, ilagay mo siya sa pending. Then, buyer or seller ka ba? Let's say, yeah, seller. Then, name ng agent. So, eto, pwede mong ilagay dito yung name mo sa pre-listing manager or coordinator. Wala, pwede naman yan. Lagay mo lang name mo. Kung ayaw mo namang ilagay, keep space mo lang. And then, ratified date yun kung kailan nagpirmahan yung both sides natin. And then, closing of escrow o yung kailan magpo-close yung transaction, kung ilang days, commonly nakalagay yun dito. Ita-type mo lang. Then contingent, let's say, ito yung mga inspections, like 10 days contingent, then may lagay 10 days. Ayan, mga ganyan lang din. Then, closing date, ito automated na to. Pagka nilagyan mo yung close of escrow, lalagay na dito yung closing date natin. And then, listing price, and then, kunyari, buyer side ka naman, ilagay mo lang dito yung sold or expected price. And then, same price mo na lang dito. Uh, Hindi, kung anong nakalist dun sa market natin. So, slogan, kung wala namang slogan, si agent natin na gustong ilagay, yan, keep it space lang. And then, property type, like single family home, mga ganyan. Like condo, yan, dyan mo lang itatay. And then, key code, commonly ito yung mga lock natin sa bahay. And then, contract terms and payments. Kung na may additional negotiation sila, and then may mga uh, like may credit ka kay buyer or kay seller, ganyan. Pwede mo ilagay dito yun in notes. And then, client one. So, kung sino yung client nyo, yan, lalagay nyo lang yung details dito ni client nyo. Kunwari, dalawa naman yung client nyo, like dalawa yung seller, mag-asawa, lagay mo lang dito yung details nila. Pero kung tatlo naman, hindi kong gagawin sa tatlo. Idagdag mo na lang yung ano nila, name niya sa pinaka-paper, sa document, yung pangatlo. O kaya, i-double mo lang yung email. And then, what else? Ito, kung lead source, kung galing ba siya sa open house, door knock, Fishbowl, ayan. And then, next one is transaction na contacts. So, ito yung kabilang side na agent. Ito mo ilalagay yung name niya, phone, email. And then, kung may TC yung kabilang side, yan, lagay mo yung name niya dyan, email. Then, ito, kung ano pangalan ng title officer nyo, like kung ano, sino yung yun nga, yung nagpa-process yung pangalan ng officer or nung attorney. Then, company name, email, yan. So, make sure kung wala namang email, commonly may email yan. Kung nga, walang company name, attorney name na. Keep space nyo lang. Kailangan naka-space yan. Kasi kung hindi naka-space yan, meron tayong automation dito ng mga email na kinakopy na lang. Pagka hindi naka-space yan, hindi magpa-process to. Nakalagay lang value tapos exclamation. So, yun nga, lender natin, pangalan ng lender, email. Yan, commonly si lender kasi kailangan nating notify pagka ah, meron tayong accepted contract na. So, like this one, kunyari sa buyer side, kunyari seller ka, hindi mo naman kailangan i-email na si buyer nun. So, kumbaga, si agent na lang yan. Kunyari naman is buyer side ka. Magsasend ka ng email kay buyer na accepted na yung contract. So, ito, email buyer contents. Ikakopy lang natin to. Automatic na tong email na to. Magko-congratulate lang na accepted na yung contract. So, ito yung title, ito yung subject natin. Ito yung mga kasama sa email. Kakopy mo na lang yan, tapos paste mo lang kung kanino may send. Yan. Automatic na yung mga yan. Like ito, kunwari selling side ka naman, hindi mo na kailangang i-email si buyer. Si agent lang dapat ang i-email mo. Like this one, yan. Copy mo lang din yung body, yung content, yung subject, and then yung mga emails.
And then kung seller side ka, same naman din. Kunyari, seller side, ganyan. Copy and paste na lang itong mga to. Then for this one, and then yung mga, ito, para lang matrack niyo yung record niyo. Kunyari, may mga cap. Ito, hindi ko nilagay itong mga to kasi iba't iba yung mga cap or mga payments ng agents natin. Pero pwede niyo naman siyang hindi pinapanala. So, ayun lang guys, free nyo makukuha itong Google Sheet natin to about that transaction coordinator tracker. Just comment down below and then magme-message na lang ako sa inyo ng link. So, make sure na nakasubscribe kayo dyan. So, yun lang guys. Thank you so much. So, don't forget to subscribe on my channel para sa mga more educational uh, yeah, topics natin about virtual assistant and real estate world. So, hindi yun lang real estate. Minsan magko-cover tayo ng mga video editings, like mga creating graphics. Okay. So, thank you guys. See you on my next content. Bye.